Kaya pinasama ng pinasama niyang mga kakontra. Nako mga kapatid, tinatawagan kayo, huwag niyong iboboto yung mga party list na mga komunista. Pagka bumoto kayo dyan sa mga yan, para yun ang kinampihan yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Kasalanang masama sa Diyos yan. Na iboto mo yung mga party list na hindi naniniwala sa Diyos. Yung laging tutol sa gobyerno. Hindi ako namumulitika, sinasabi ko lang sa inyo ang esensya ng pagiging Kristiyano. Pagka laban kay Kristo at laban sa Diyos, huwag kayong papanig doon. Huwag kayong papanig. Kagaya niyang nalalabas ngayon na ganyan. Yan palang mga makabayan na yan eh. Kunyari makabayan eh. Makademonyo pala yung mga yan. Walang Diyos yan. Mga komunista yung mga yan. Kunyari, makabayan kayo. Makabayan. Alokohan nyo. Pero mo, pati anak nung representative sa House of Representatives kasama ng mga rebelde. Nakikipaglaban sa mga sundalo. Talagang dapat mabulgar kayo. Para ang Pilipinas huwag mapenetrate ng komunismo. Kaya nga ibinagsak si Presidente Marcos eh. Tutol si Presidente Marcos sa komunismo. Kaya pinasama ng pinasama niyang mga kakontra partido ni Marcos kasi karamihan diyan komunista. Walang hiya kayo. Nakakasakit ng loob itong mga biro mo, papaaralin mo yung anak mo sa UP pa. Na-recruit nitong mga walang hiyang komunista na ito. Bibitawan ng libro ang pag-aaral. Malapit na sana maging doktor. Iniwan yung libro, kinuha, Armalite. Pag nakakita ng sundalo, papatayin. Yung mga nare-recruit niyang mga komunista na yan, sasama ng mga nagiging wakas. Ang tapos nalalabas pa sa balita, nire-rate ng mga commander nila. Yan ba ngayon ang gobyernong ipagmamalaki ninyo? Ayoko mamulitika pero kung minsan nadadala ako ng pagmamalasakit sa kapwa. Ayoko ang Pilipinas mapagharian ng mga komunista kagaya niyang namumuno dyan sa mga walang hiya na yan na yung nagpapasasa ngayon nandun sa Netherlands, si Joma Sison. Yan ang lahat ng gobyerno nilalabanan yan. Gobyerno ng dating presidente Marcos, gobyerno ng Fidel Ramos, gobyerno ni Erap. Lahat ng magpipresidente kalaban niyang mga yan. Talaga mga sundalo inaatake. Siya nag-uutos noon. Yung kawalangyaan niyang gagong si Joma Sison na yan. Traidor sa kapwa-tao sa Pilipino. Maniwala kayo dyan. Kaya yan, laban sa lahat ng presidente. Kasi siya may gustong magpresidente. Hindi mo naman kaya. Matandang ulyanin. Napakagago mo. Sabihin nyo kay Joma Sison, sabi ko, gago siya. Wala kasi siyang Diyos. Stupido siya, sabi ng Biblia. Ang Biblia may sabi, basahin natin ng 53 buno ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Gagawing mabuti ang mga taong walang Diyos. Kaya huwag kayong paboboto sa mga party list na mga komunista. Walang gagawing matino yan. Kunyari, pakunwari, bayan. Anong bayan? Walang hiya kayo, hindi nga bayan. Pinapatay nyo nga yung mga sundalo eh. Kung makabayan kayo, dapat mahalin yung sundalo. Yan ang magtatanggol pag may gera eh. Pinapatay nyo, inaambus nyo. Yan ang utos ni Joma Sison. Gago yan. Gago yan. Ang sabi ng Diyos, ang mangmang, ang pagka-translate sa Tagalog, mangmang eh. Hindi naman mangmang yan eh. Nakalagay dyan sa salitang Hebreo, now baul. Ang ibig sabihin, stupido. Ang sabi ng stupido, walang Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, mga komunista, stupido. Ang sabi ng Biblia, salita ng Diyos yan.
Wala naman akong pakialam kung ayaw niyong maniwala sa Diyos eh. Pero para manakit kayo ng kapwa, patayin ninyo ang sundalo. May mga anak yan. May mga pamilya yan. Umaasa dyan. Kaya kahit mapanganib ang pagkasundalo, pinasok ng mga tao para mapakain ng marangal yung pamilya. Kayo naman, nasa bundok, hawak nyo ang Armalite. Pag may nakita sundalo, papatayin nyo. Gawin ba sa inyo yan? Di ba masakit din? Gawin sa asawa mo, gawin sa anak mo, rapin, patayin, di ba masakit? Pag-aralan mo na lang sa sarili mo. Kung sa'yo masakit, masakit lalo sa kapwa mo. Kung naniniwala ka sana sa Diyos, maiintindihan mo Kung wala kang Diyos, stupido ka, sabi ng Biblia kay Joma Sison. Ang stupido, nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Bakit? Ang gusto niya, siya ang Diyos. Siya ang sundin. Pati presidente gusto niya sumunod sa kanya. Nagkukondisyon pa. Kung ako naman ang presidente ng Pilipinas, ba't ako makikipagkondisyon sa'yo? Nandiyan ka nga sa Netherlands di umuwi ka. Nasa Netherlands ka nga di umuwi ka. Mga kababayan, pasensya na kayo. Tingnan nyo, iinom-inom ng alak itong matandang ulyanin na ito. Nagpapasasa doon sa Netherlands sa mga napang-hold up nila sa Pilipinas, sa mga sa mga mahihirap, sa mga liblib na lugar, pinagbabayad ng tax. Walang yan tao ito. Hindi naniniwala sa Diyos ito. Walang yang ito Kaya gusto niyang komunismo sana, salamat sa Diyos, sa ating bansa, hindi komunismo ang naghahari. Kasi pagka naging gaya tayo ng North Korea, patay ka. Hindi ka pwedeng maghanap buhay ng para sa'yo. Aalilain ka ng gobyerno komunista para maghanap buhay ka, magnegosyo ka, pero kanila ang kanila ang iyong... Tingnan nyo, bakit maraming sa Pilipinas? Ba't maraming Chinese? Ba't libo-libong Chinese, milyon-milyon ang lumilikas sa Pilipinas? Alam nila ang gobyerno komunismo kung gaano kasama makasarili. Kung dyan tayo mag-uusap, inahamon ko sa international debate lahat ng mga komunista. Patunayan nyo sa akin mabuti ang komunismo. Walang record ng mabuti ang komunismo. Cuba, komunismo. Cuba, North Korea, China, may maganda bang record ng komunismo? Tigil na kayo. Nakita ko nung isang araw anak pa ng representative sa House of Representative. Paano nakapasok dyan sa House of Representative yung mga yan? Anak pa, may daladalang Armalite. Nakikipagbarilan sa sundalo. Ngayon, itinatanggi pa. Tumigil na kayo, halatang-halata ng mga komunista kayo. Nakarating kayo sa Kongreso ng Pilipinas. Kaya masasabi natin, mga kababayan, ganito, ayaw mong maniwala sa Diyos, okay lang naman Sa akin, okay lang. Yung mga Hindu naniniwala, ang Diyos nila, baka sa daga di ayaw mong maniwala sa Diyos, bahala ka sa buhay mo. Pero huwag kang pumatay ng sundalo. Huwag mong abangan ng sundalo, may pamilya rin yan Pagdadala ng relief good, aabangan itong mga walang yang ito. Maglalaga ng relief good sa kapwa nila mga komunista. Tapos papatayin nyo, wala na kayo talagang kaluluwa, wala kayong puso. Magbago kayo mga kababayan, hindi dapat sa Pilipino yung komunismo na yan. Yung komunismo, bagay sa mga taong walang Diyos yan, sa mga bansang kagaya ng Nazi ng Aliman. Kagaya nung bansa ni Fidel Castro na Cuba, at kagaya ng bansa ni Xi. Ajay, upa. Nato Mumbai? Awa ang mundo. Naawa ako sa mga tao. Pag nakakabasa ako ng ganung balita. Ang ganda ng bihis nung nasa House of Representative, komunista pala ang anak. Di pa tatalo-talumpati ron. Kalaban pala ng gobyerno itong mga ito. Kaya,
Ingat po kayo mga kababayan. Sa susunod, bayaan na lang natin sila. Wag mahalin natin sila. Pag sila nagutom, pakainin. Pag nauhaw, painumin. Pero iboto para magkaroon ng kapangyarihan. Naku, ang pera ng pinagbayaran nating tax, ibibigay doon sa mga namumundok na nag-aabang ng papataying sundalo. Susweldo mo pa yan sa mga nalulungkot ang loob ko sa nababasa kong balita dyan sa Pilipinas. Meron, sigurado ako may injustice kasi ang dahilan niyan, meron mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Walang Diyos, sabi nung estupido, nung now bowl. Pero ang talagang legitimo kurap, ayon sa Biblia, yung di naniniwala sa Diyos, the fool has said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. Wala kang aasahang matino sa taong ayaw kumilala sa Diyos. Ang akin na lang dalangin sa Diyos, sana ay maganap yung salita ng Diyos sa ating panahon na ang walang bagay na natatago na hindi mahahayag. Mahayag nawa sa lahat ng mga tao ang kahangalan ng taong ito. Di ko alam kung kailan, kung mamamatay na ako, di ko na makikita. Pero ang isang kahilingan ng kalooban ko sa Diyos, sana mabulgar ang kasinungalingan ng mga taong ito. Na ako'y naaawa doon sa kung pumalakpak, bigay gusto kung gusto talagang pinapalakpakan yung kawalang hiyaan na sinasabi ng kanilang naawa ko. Sa kabila nito, nagpapasalamat naman ako sa Diyos para sa inyo mga kapatid. Hindi kayong naging miyembro nun. Nakipaglaban daw siya sa Diablo sa 5 taon sa Tamayo, kumain ng taging na 5 taon. Siya raw yung magtagumpay. Paano itong isang to? Ang magtagumpay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Kung ba ang sinasabing magtagumpay singular, isang tao lang ang kahulugan? Ang ibig sabihin nun, lahat ng magtatagumpay makakarating sa paraiso, papakanin sa punong kahoy ng buhay. Ang katunayan, binasa na natin, sila hindi na magugutom, papatnubayan sila ng kordero, iinom sila sa ilog ng tubig ng buhay, at kakanin nila ang bunga ng punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa bansa. Sino ang makakakain niyang punong kahoy ng buwan? Yung magtatagumpay. Ikaw lang ba yun? Nasabi pa naman sa miyembro niya, ako yan, hindi kayo yun. Ulitin mo nga yung kagaguhan na yun. Saan mo daw mababasag ako yan, anak? Mga hunghang kayo? Ako nga yung sinasabi ng banal na kasulatan tagapagmana eh. Kita ninyo yan, maliwanag na maliwanag. Hindi kayo yan, ako yan. Itong buong kasulatan, sinulat yan para lang makapag-produce ng isang anak mula sa fallen Adamic race na siyang magiging katuparan ng Revelation 21:7. Ako yun. Sir 21:7, ako yun. Meron nga siyang sinabi, ang magtagumpay, binabasa ng kanyang alagad. Tapos sabi niya, ako yun, nagtagumpay ako. Pagmamanahin ko ng mga bagay. Ako yan, ako nagmana. Meron ganung footage eh. Revelation 21:7, minana ko ang lahat ng bagay. Pagkaanak, kaligtasan na yun. Kasi ang anak, ang siyang magmamana kung ano ang nasa ama. Anong nasa ama? Buhay na walang hanggan. Langit, lupa, lahat ng ginawa niya. Kung ikaw anak, ikaw ang magmamana ng lahat ng mga bagay na yan. Kaya magmamana rin kayo.
pag sumunod kayo sa sinabi ko. Ang nasa sa akin,